sobrang bilis ng pag-usad ng technology. 10 years ago, sino mag-aakala na gamit lang ang smartphones? Pwede ka na pumasok sa school o kaya magtrabaho. Then 20 years ago, isipin mo na baliw ako pag sinabi ko na gamit lang ang internet? Pwede mo na basically makausap ang kahit sino through video call. Sa patuloy na pag-usad ng AI technology, di ba kayo curious kung ano pa ang posibleng ma-experience natin 10 years from now? Mina, what's up? Share mo lang here. Kung mahilig ka sa mga science fiction show, I think magugustuhan mo ang anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na The Gene of AI. Sa near future, namumuhay na ang mga tao kasama ang mga robots, humanoids, at iba-iba pang mga machines. Sa sobrang advanced ng technology, mahirap na minsan tukuyin kung alin ba ang tao sa hindi. Pero ang tanong, what even makes a person a human? Bago natin sagutin yan, ang anime nito ay tungkol sa isang doktor na gumagamot o we can say na umaayos ng mga robots. Siya si Dr. Sudo. Sa umaga, Dr. Mogadit sa gabi. Kung hindi siya bading di talaga siya bading, promise. Anyway, Dr. Mogadit ang ginagamit ng undercover name sa tuwing siya ay may ginagawang illegal medical procedure. Ang mga doktor na gaya niya ay may mga ipinagbabawal na gawin na tanging mga nasa black market lang ang gumagawa. Tulad ng backup, medyo mahirap i-explain pero parang ganito siya. Isipin mo, isang billionaire ang gusto sumakay sa isang submarine para makita yung Titanic sa ilalim ng dagat. Tapos, lumubog pero worry no more kasi yung utak niya is naka-backup kaya pwede siya ulit ilipat sa ibang tao para extended ang subscription niya sa planet Earth. So, to answer my question earlier, what makes a person a human? Human ka ba dahil nakakaramdam ka ng feelings at emotion? But what if I told you right now na isang Google engineer ang nagsabi na sentient na ang mga AI chatbot? Think about that for a second. Balik tayo sa anime. What makes The Gene of AI so good in my eyes? Well, fan kasi ako ng mga anthology type of shows kung saan bawat episode may iba't ibang kwento. Tapos konting sprinkle ng plot development sa background ni Dr. Sudo at kung bakit siya pumasok sa black market ng medical practices. I know a lot of you watching this probably maboboring sa anime na to kasi wala tong sobrang hype animation fight scene at cute girls doing cute things, pero kung gusto mo ng anime na medyo mag-iisip ka critically, then para sa'yo to. Nga pala, available to watch ito sa Bilibili. Kasi kapag anime, sa Bilibili lang. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Ikaw, ano opinion mo about sa mga AI? Comment mo naman sa ibaba. Again, this is Share Mo Lang. Adios!